Pinuntahan nga namin yung gubat na to dahil dito daw nagpakita yung dambuhalang sawa. Kailang attempt na nga kami umaakyat ng gubat para hanapin namin yung pinakamalaking ahas sa buong mundo. Kasi dito daw nagpapakita madalas sa atin yung mga ganitong uri. Bago ang lahat, maraming salamat nga pala sa Amater Spring Resort. Dito nga tayo mag-i-stay ngayon, gagawin natin yung night herping natin dito sa Malinaw Albay. At pwede rin kayo ditong mag-stay lalo ngayong ang init ng panahon. Sobrang ganda dito guys, promise. Sa lahat ng resort na napuntahan ko, to be honest, dito ako nagandahan masyado. Lamang sa inyo, yung iba ay nakapunta na rito at masasabi nyo ring napakaganda, napaka-natural ng tubig at sobrang lamig. Akala ko nga pool ito nung nasa picture pero ito pala ay talagang galing mismo sa bukal yung tubig na to. Makikita nga pala ito sa Barangay Tanawan, Zone 6 ng Malinaw Albay. Ayan, sobrang in-enjoy ko talaga ito bago tayo umakyat ng bundok. Baka kasi last na swimming na natin ito kasi baka matuklaw tayo ng King Cobra. Charot lang. Ayan, magmukha na nga akong sawa dito sa ilalim ng tubig sa sobrang lamig. Ayan, at hindi na namin pinatagal pagdilim ay umakyat na kami ng kagubatan. Iba nga yung aura ng kagubatan dito dahil sobrang presko at sobrang lamig. Medyo matarik din yung aming aakyatin dahil naglalakihan yung mga bato dito. May mga sightings dito ng napakalalaking sawa at lalong-lalo na makikita rin dito yung mga magagandang ibon kagaya nitong Philippine Bulbul na pinapanood kami. Tinatawag nga namin itong tagbaya dito sa Albay at sobrang ganda ng huni ng uri ng ibon na ito. At dito nga nakakita kami ng ahas agad dito sa daan, isang Luzon Bronzeback Tree Snake na napaka-common namin na makikita dito sa Albay. Ito ang ahas na walang taglay na kamandag at nakita ko dito ng parang millipede, isang uri ng millipede na hindi ko alam, ngayon ko lang to na-encounter na may katabing gagamba pa. At ito, sobrang liit na palaka pero ang ganda ng tunog, mga platymantis. At meron din kaming nakitang palaka na tree frog. Ayan, medyo ginanahan nga ako sa herping dahil may amphibia na kaming na-encounter. Siguro common na to dito dahil nga malapit sa ilog at maraming bato, maraming insekto ang makakain nila. Ayan, pinagtabi-tabi ko nga yung mga iba't ibang uri ng tree frog at nakakita na kami ng ahas. Ang sama ng tingin niya sa amin, ito nga pala ay mildly venomous na dugtooth cat snake. At ito, may isa pang palaka na nagka-camouflage, sigurado platymantis pa to. Napakarami kasing species ang platymantis. Ang mga palaka ay napaka-importante sa ecosystem dahil kinukontrol ang populasyon ng mga insekto at dito may nagpakita na rin sa wakas na isa pang reptile. Ito nga pala ay ang mga forest skink, isa rin sa taga-kontrol ng populasyon ng insekto at tumapit yung kasama natin na may hawak pang isang reptile. Ayan nga pala ay bentod gecko kung di ako nagkakamali. Kakaiba siya sa mga tuko dahil meron itong kuko at lumalalim na nga yung gabi ay hindi pa namin na-encounter yung malaking ahas kaya naglakad-lakad pa kami at nakita ko itong pwago na pinapanood kami habang nag-herping. Ayan, ang sama rin ang tingin niya sa amin at kinikilala kami. Sinasabi niya na itong mga tao ay sumisira ng kagubatan. Kung nagsasalita lang yung mga hayop, siguradong magagalit ito sa mga tao. Pero meron akong kilalang mga hayop na nakapagsasalita. Ayan, alam niyo na yon. Ang mga kwago nga pala ay kumakain ng mga ahas at mga daga kasi sila ay carnivore. Kaya importante rin sila sa ecosystem at dalawang Philippine Bulbul pa yung aming nakita rito. Rich na ibon ito dahil meron silang sariling cottage. Ayan, yung bubunga anahaw pa. At dito may nagpakitang isang kakaibang reptile. Ito nga pala yung mga crocodile skink. Ayan, madalas tong makita sa mga ilog at sobrang bibilis nilang lumangoy. Napakabait nila at hindi nangangagat. Ayan, sobrang bilis nga lang talaga nilang tumakbo at maglakad. Ayan nga pala yung itsura nila sa malapitan. Parang buhaya talaga pag nakatalikod pero yung muka, ayan, parang Godzilla kung mapapansin nyo. Kumakain ito ng mga insekto dito sa tabing ilog. Sila naman ay mga nocturnals or lumalabas sila tuwing gabi. Baliktad sila. Ito, ang mga nocturnal kasi guys is gising sa gabi at tulog sa umaga.